Tanggapin ang 50,000 pisong budol money. Pera. Ito ang aktwal na operasyon ng PNP, CIDG at AFP sa suspect na si Josie Corsillas Pluma. Si Pluma ang sinasabing isa sa mga binabayaran at nagmamaniobra ng mga peking papeles sa AFP Finance Center. Ano ba talaga ginamit o napag-utusan lang? Napag-utusan nila. We have been cleansing our payrolls, especially of remarried wives of our retired personnel. So, ibig sabihin, milyon-milyon ang nadadaya sa gobyerno pag nagagamit nila ito. Sa investigasyon, lumilitaw na kapalit na 50,000 pisong bayad nakakapag-produce ng mga peking dokumento ang suspect mula sa National Statistics Office para patuloy na makakuha ng pensyon ang mga asawa ng sundalong mga namatay kahit muling nakapag-asawa na. Ayon sa AFP, milyong-milyong pisong pondo ang nawawala sa kasundaluhan dahil sa mga umunoy racket na ito. Tinutumbok na rin nila ang mga opisyal ng NSO at AFP na sinasabing koneksyon ng suspect sa operasyon na ito. Nakalagay sa batas as a condition of a continuous pension, dapat manatili siyang not married for the rest of his life or her life. So pag nag-remarry siya, dapat putol na. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Sa mga mahilig makipag-text mate, huwag basta-basta magtitiwala sa inyong ka-text. Sa Bulacan, isang batang 11 taong gulang ang dinukot at pinagsamantalahan umano ng kanyang ka-text mate. Nakatutok si Jiggy Manicad. Exclusive. Sa bilangguan ng San Rafael, Bulacan Police, nakakulong si Maria Sherwin Barredo, 30 taong gulang at cook sa isang karinderya. Naharap siya sa mga kasong kidnapping at 2 counts ng rape. Ang biktima, ang 11 taong gulang na batang itatago natin sa pangalang Jessa. Base sa medical legal report ng PNP, lumabas na positibo sa panggagahasa ang bata. Mayroong tinatawag na sugat sa ng ating biktima. Sa investigasyon ng pulisya, tinangay raw ng suspect ang bata mula March 8 hanggang sa matagpuan ito ng kanyang ama noong March 12. Nagsimula ang ugnayan ng dalawa nang minsan mag-text ang bata para hanapin ang kaibigan ni Sherwin na una nitong nakilala. Naging textmates na sila mula noon hanggang sa nakumbinsi nga ng suspect na magkita sila. Noong March 8 daw, sinundo nito ang biktima sa Bulacan. Nung time na yun, nagsasabi siya sa akin ng mga problema niya. Na anong problema doon? Problema niya sa parents niya kasi magkahiwalay po raw yung mami at daddy niya. So pinakikinggan ko lang yung mga niya, minsan pinapayuhan ko siya. Mismo ang ama ng bata ang gumawa ng paraan para mahanap ang sariling anak. Mula sa Bulacan, nakaabot ang ama ng biktima sa Maynila, sa Narciso, Quezon, at hanggang sa masisikip na kaling ito sa Caloocan sa pamamagitan lamang ng pagtatanong. Hanggang sa matunto nila mga kaibigan ng suspect na nagturo naman kung saan dinala ang biktima. Ang nasa isip ko lang, nawawalan ako ng anak, napakahirap. May time na kailangan patatagin ko loob ng asawa ko, pero ako naman mismo naiiyak din. Pag ako ayokong lumuha, ayokong magpakita ng hina. Ayon sa suspect, hindi niya alam na minor de edad pa lang kanyang textmate. Nag-text kami dalawa hanggang sa naging kami. So hindi ko po alam na minor de edad siya kasi ang panggap niya po sa akin is 18, 17 years old. Yun po talagang niya sa akin. Kaya hindi po pumasok sa isip ko na 11 years old lang siya. Pero para sa pulisya, maliwanag ang motibo ng suspect. Through text, pagkatapos yayain mo at kunin mo yung isang minor de edad at hindi mo ipapaalam sa kanyang mga magulang, ay isang pag-iisipan na po na bagay na talagang may motibo, no? Na ibig sabihin ay talagang hindi niya tato isusole sa mga magulang. Jiggy Manicad, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Pilit na bumabangon ng mga residenteng nasunugan sa Tondo, Maynila kahapon. Pangunahin nilang problema ngayon ay ang kanilang titirhan. Si Dano Tingkungko, naka-Alerto 24. Ilang oras matapos matupok sa sunog ang 50 bahay sa lugar na kung tawagin ay Choco sa Herbosa, Tondo, Maynila. Kanya-kanyang paghanap na matutuluyan ng mga nasunugan para mairao sa magdamag. Ang karamihan ay isa-isang daycare center nagpalipas ng gabi.
Ang iba ay piniling bumalik sa kanilang mga nasunog na bahay at gamit ang mga kumot at banig ay dito na lang natulog. Nagtungo sa lugar ang GMA Kapuso Foundation para bigyan ng pagkain, tubig at banig ang mga nasunugan. Kahit madaling araw na amoy na amoy pa rin dito sa Choco ang usok ng nangyaring sunog dito kahapon ng umaga. Patuloy na paalala sa mga residente dito ng kanilang mga naabong tahanan at mga nawasak na pinaghirapan. Karamihan sa mga nasunugang piniling manatili sa kanilang natupok na tirahan, hindi pa rin halos matanggap ang nangyari. Patuloy nilang binabantayan ang kanilang mga tahanan kahit halos wala nang natira rito. Tulad na lang ng bahay ni Margo Melchor. Hindi ka alas dito? Ay, hindi. Dito kami. Dito na kami tumanda. Nagkaanak. Kaapo. Amin yan. Hindi pa rin malinaw sa mga taga rito kung ano ba ang tunay na nangyari. Kung may nanabotahe o sadyang aksidente lang ang nangyari. Pero anuman ang tunay na kwento, hindi na raw ito mahalaga sa kanila. Ang mas mahalaga raw ay kung paano nila maibabangon ang kanilang mga sarili. Hindi naman natin pare-parehong kagustuhan yung nangyari na yan. Kaya wala naman po siguro tayong dapat sisihin. Pero hindi po maliwanag sa inyo. Hindi pa po, kasi lalo sa panahon na ito, magulo pa po isipan namin. Dano Tingkong, naka-alerto, 24. Si Senador Marroas naman ang sumalang sa Ikaw na ba, the Vice Presidential interview ng DCWB kanina. Ibinida niya ang kanyang tinatawag na track record sa bike patama sa maigpit niyang katunggali. Nakatutok si Claire Delfin. Sa mga survey, komportable si Senador Marrojas sa kanyang lamang sa ibang vice presidential candidates. Hirit ang pambato ng Liberal Party, di naman daw magiging lugi ang taong bayan kung sakasakaling totohanin ang mga survey. Mahaba raw kasi ang karanasan niya sa parehong executive and legislative branches ng gobyerno. Siya nga raw ang utak ng pag-usbong ng call center industry sa Pilipinas nang maging DTI Secretary. Isa naman lang po dyan ang naging arkitekto, halimbawa, ng BPO. Di pa raw nila napag-usapan ang karagdagang posisyong hahawakan niya sa ilalim ng Aquino administration sakaling manalo sila ng kanyang running mate. Pero ang track record na raw niya ang makapagsasabi na kaya niyang gampanan ang anumang posisyong ibibigay sa kanya. Di naman niya naiwasang magpatutsada kay Senador Loren Legarda, ang pinakamaigpit niyang katunggali sa vice presidential race. Hindi ko ma-drawing sa kaisipan ko na sasanib siya sa kay Senador Villar. Matapos niyang masabi lahat ng sinabi niya laban sa kay Senador Villar. Corrupt daw si Villar. Lahat ng sinasabi niya walang liderato si Villar. Ang kanyang posisyon sa iba't ibang issue, anti-wetting daw siya pero di raw siya tutol sa mga legal gambling activity basta't ilagay sa kamay ng pribadong sektor. Sa charter change, di raw ito kailangan. Sa pagpapatupad ng batas daw kasi may problema. At sa family planning, siya raw ay para sa responsible parenthood, no to abortion pero di raw dapat panghimasukan ng Estado ang pribadong pagpapasya ng mga mag-asawa. At gaya ng tanong sa ibang vice presidential bets, kung papalaring maging pangalawang pangulo pagkatapos ba ng termino niya ay tatakbo siya sa pagkapangulo, hindi pa raw ito matiyak ni Rojas. Pero maaring clue na ang sagot niya sa tanong kung nagsisisi ba siya sa pagpaparaya kay presidential candidate Noynoy Aquino. Walang pagsisisi. Hindi ko madedenay. Pinangarap ko na maging pangulo bilang kasangkapan, bilang pamamaraan para makatulong sa ating bansa. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Kumambyo ang party list group na Akap Bata sa gitna ng mga batikos. Isa na riyan ang pag-uugnay sa kanila sa pambato ng Nationalista Party na si Senador Manny Villar. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa skin lang. Naninindigan ng party list group na Akap Bata. Wala itong kaugnayan sa standard bearer ng Nationalista Party na si Senador Manny Villar. Pero ang kanilang patalastas, halos walang pinagkaiba sa campaign ad ni Villar. Maging sa kanilang Facebook account, nakasubscribe ang Akap Bata sa official fan page ni Villar. Tanong tuloy ng grupong Pera't Politika, di kaya ginagamit ni Villar ang party list group para malusutan ang 120-minute limit sa TV ads? Apparently, some